Patuloy na problema ang matinding oil spill sa karagatan. Tumagas ang langis sa Yellow Sea matapos sumabog ang isang pipeline. Isa na ang naiulat na patay. Sa mga litratong inyo napapanood, makikita ang isang lalaking nabalot na ng, ang lapot yata nung langis na yun, no? Tumutulong siya sa pagkumpuni ng tagas sa underwater pump. Kalaunan, siya na ang kinailangang sagipin. Aminado ang Maritime Safety Administration ng China na malaking banta sa mga isda at iba pang yamang dagat ang naturang oil spill. Yun na ang itinuturing na pinakamalalang oil spill sa China. Meron pong tumatagas o sumisingaw na gas, yung tinatawag na gas leaking sa lungsod naman ng Makati. Lumikas na po ang ilang residente ng isang condominium building. Doon na naapektuhan ng masamang amoy. Nakatutok po doon sa mga sandaling ito live si Jay Taruk. Jay, ano nandiyan? Mike, bandang alas 4:30 nga ng hapon na idiniklara ng Makati Fire ang lugar na ito na hot zone, na ibig sabihin ay obligadong magsilikas yung mga unit owners o mga residente dito sa West Tower Condominium. Ilalarawan ko lang, Mike, kung ano ang sitwasyon dito sa ground floor ng West Tower Condominium. Nakaantabay ang ilang mga kagawad ng pamatay sunog, ang ambulansya, ang mga miyembro ng Makati Rescue. At katatapos lamang ng pagpupulong ng Fire Marshal ng Makati at ilang mga residente o mga opisyal ng West Tower Condominium tungkol nga sa gas leak na nagaganap o inireklamo na ilang araw sa ngayon. Ngayon, Mike, ilang araw na rin na naglilimas ng mga likido itong mga tauhan dito sa basement 4 ng West Tower Condominium. Kung ipapakita ko lamang, Mike, yung mga sample, ito yung manilaw-nilaw, no, na parang kung mailalarawan natin, pasintabi po sa mga nanonood, parang urine sample, no, na nakalagay sa mga container. At ito ngang hawak ko ay nakalagay ito sa empty bottle ng mineral water. So inamoy natin kanina at mga ngamoy siyang parang petroleum product. At ating kaklaruhin na nga yan sa pamamagitan ni Fire Marshal Samuel Tadeo. Sir, pakipaliwanag nga po kung anong napag-usapan dun sa roof deck dito sa West Tower Condominium. Ano na po ito, immediate evacuation na po yung hiningi po natin dito sa mga residente po sa West Tower. Gawa po ng yung sa basement po, tuloy-tuloy na po yung pagtagas po ng hindi po natin malaman kung gasolina o crudo po yung nasa basement po ngayon. Ito po yung hawak ko po, ito po yan. Yan po, ganyan pong kulay po yung mga nakuha natin sa basement po ngayon. Na-confirm na ho ba natin kung ano ito? Ito ho ba yung nagli-leak? Ito ho ba? Yan po yung mga nakuha po natin, mga nilalagay po natin sa mga drum po ngayon. Ano po ang napag-usapan dun sa roof deck nitong West Tower Condominium? Pwede po ba naming malaman? Ano po, yung mga residente po dito, pumayag na po sila na immediately po na evacuate na po itong area po nito. Gawa na talagang puno na po tayo ng fumes po dito. Pero yung mga tauhan po naman natin, tuloy-tuloy po yung pagkuha po ng mga gas po sa basement po ngayon. Fire Marshal Tadeo, meron po ba tayong evacuation plan na napag-usapan dun sa taas po? Meron po kayo, piniprovide po kayo ng siyudad po ng Makati po ngayon. Ito po yun sa Barangay Bangkal po muna, temporary po na evacuation site po natin ngayon, itong gabi po na ito ngayon. Ilan po yung tinatayang ililikas mula dito sa West Tower Condominium, Fire Marshal? Mga 60 po na families po ito. Siguro ito po yung mga 60 na pamilya po ito. Nakikita po namin na may mga ilan-ilan na lumilikas mula dito sa West Tower Condominium. Ito ho ba, ito ay sinabihan nyo? Opo, ito na po. Napagsabihan na po namin sila kanina ng mga alas 4:30 pa po na nakadeclare ito na hot zone po itong area po nito. Okay, Mike, kung may katanungan kayo dyan sa studio, nakikinig itong si Fire Marshal Jay, Tadeo. saan ang galing yung gas na ba yan? Saan ba galing yan? Paano nagkaroon ng gas dyan? Sa condominium mismo, sa kalye? Mike, inaalam pa ito ng mga eksperto nung First Philippine Industrial Corp. No? Ilang araw na nilang hinuhukay itong harapang bahagi ng West Tower Condominium. At hanggang sa 3 araw nga na nakalilipas na ay may nalilimas dito sa basement 4 ng building na ito na yung dilaw na likido na pinakita ko kanina. So hanggang ngayon ay hindi pa nila malaman kung saan nanggagaling yung leak na yon, Mike. Natukoy ba kung yung liquid na yan, Jay, ay tinatawag na combustible? O madaling masunog o magliyab? Mike, tatanungin natin yan kay Fire Marshal Tadeo. Sir, yung hubang nakuhang dilaw na likido ay mapanganib o combustible o madaling magliyab? Opo, sa
Sa tingin po namin, tsaka sa amoy po, makikita po talaga na amoy gasolina po siya. Nag-test na rin po kami kahapon na talagang pag sinindihan mo po talagang umapoy po yun. Yung nakuha po namin na liquido po. Okay, Jake, paano naman yung meron bang mga ibang mga building o mga tirahan sa paligid ng condominium na yan kung saan nagsasagawa ng paglikas ngayon? Meron, Mike, bukod dito sa West Tower Condominium, sa paligid nito ay may ilang pang mga building at sa bandang likuran nito ay may mga residente. Tatanong natin kay Fire Marshal Tadeo kung nasabihan na yung mga maliban dito sa West Tower Condominium. Opo, umiikot na rin po ating mga barangay po dito. Ini-inform na po lahat po ng mga nakapalibot po dito ng mga kabayan po. Kasi may mga amoy na rin po na lumalabas na po dito sa mga street po dito, sa mga paligid po dito. Jay, kwento mo sa amin, saan ang galing yung likodong yan? Linawin mo, bakit may likido? Saan galing? Saan dumadaan? Bakit parang ang dami ng nakukuhang likido eh? Saan galing yun? Mel, yun nga ang inaalam ng First Philippine Industrial Corp, no? Siyam na araw o mahigit, siyam na araw na nilang inaalam ito dahil may mga reklamo nga na nag-aamoy gas leak dito sa lugar na ito. At hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na yun, natatanaw natin itong harapang bahagi ng West Tower Condominium ay naghuhukay pa rin yung mga tauhan. Oo nga, Jay, pero Mel, maipaliwanag ko lang, Go. Itong harapang bahagi, itong itong SLEX, no? Ay itong kahabaan na ito ay yung ilalim nito ay may mga pipes dito kung di ako nagkakamali, ano? Na nag-uugnay dito sa Pandacan Oil Depot hanggang all the way to Batangas. All the way to Batangas. So, mine-maintain ito ng First Philippine Industrial Corp. Ngayon, nakausap natin yung mga miyembro nitong First Philippine Industrial Corp at ang sinasabi nila ay 24/7 nilang mine-maintain itong mga pipes na ito at idineklara pa nga nila na no cause for alarm kung matatandaan mo dun sa huli nating report, Mel. Teka muna, Jay, what measures are they doing para hindi magkaroon ng aksidente ng sunog dyan? Eto, alamin natin kay Fire Marshal Tadeo. Ang unang action na ginawa po namin dito, pinapatay po namin lahat ng mga equipment po na pwedeng pag-umpisan po ng sunog sa may basement, kagaya po ng mga fire pump nila, yung mga submersible pump po sa baba. Pinapatay po namin lahat ng mga electrical equipment po mula sa basement po. Sir, paano yung mga taong nararyan? Di ba pwedeng pagmula ng sunog yun? Kaya nga nasabihan na po sila na na wag na po magloto dito, wag na gumamit ng anumang pong pwedeng pag-umpisan po ng sunog. Naka-cordon off ba yung area na yon, sir? Naka-cordon off po ba yun? Nakasealed na po yung basement po na yun po. Okay, Jay, isang tanong na lang kay Fire Marshal. Fire Marshal, isang tanong na lang po. Wala ba hong posibilidad o panganib na kailanganin yung mga ibang residente dyan, bukod dyan sa condominium na yan, ay kailangan ding ilikas sa mga darating na mga oras o araw? Yung po yung ginagawa po ng ating barangay po ngayon, ng pamahalaan ng Bangkal po ng Makati, ginagawa po nila ngayon, iniikot na po lahat ng mga residente po dito. Ini-inform po tungkol po sa pwedeng maaring mangyari po dito ngayon. O sige po, Fire Marshal, maraming salamat po. Maraming salamat, Jay Taruk.